Sunday po ay nadiscuss na po ng ating Pastor Lando Rivera, ang patungkol po sa topic po nito. Ang ginamit po natin text is Mark chapter 16. Yung the following verses po ng aside from 15, chapter 16 ng Book of Mark. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay kinuha po natin sa Matthew 28. In parallel po ito ng Book of Mark kasi po may tinatawag na Synoptic Gospels. Yung Synoptic Gospels, ito po yung Matthew, Mark, and Luke. Kaya kung nagbabasa, kung Bible reader po tayo, mapapansin natin, yung isang story sa Book of Matthew, makikita natin sa Mark, makikita rin natin sa Luke. May iba't iba lang tong view or anthropomorphic view na tinatawag. Perspective, version. Pero parehas lang po yun nung gustong sabihin ng Gospel. So, Synoptic Gospel. So, inunan po natin yung Mark nung nakaraang Sunday. Ngayon naman po pag-uusapan natin is the Book of Matthew in parallel po ng ating team, God's Mandate for End Times. Tayo po tumayo sa oras ito and let's read the Word of God that we will be used. Hallelujah. Praise God. Sabay-sabay po natin basahin. Okay. Ayan po. Then the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. Verse 17, when they saw him, they worshipped him, but some doubted. So yung 11 disciples po, pinapunta ni Jesus sa Galilee, kasi ito yung bilin ni Jesus bago siya umakyat ng langit after 3 days of his resurrection. Okay. Then,
nakita po nila si Jesus. And yung iba, sumamba sa kanya, yung iba nagduda. Sabi po ng ibang commentary, ito po mga nag-doubt na ito, hindi po ito yung mga, dito part ng 11 disciples. Ito po yung mga ibang disciples na Jesus. Kaya hindi po ito mismo yung 11 yung nag-doubt. May mga pumuntang disciples maliban po doon sa 11. Ano po, na mga disciple ni Jesus. Verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Verse 19. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. May the Lord bless the reading of His Word. Pwede na po tayo maupo sa oras na ito at batiin po natin ang ating mga katabi sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod, ng magandang umaga po, kapatid. Good morning. Good morning po. Hallelujah. Let's move on to our introduction. God's mandate of the Great Commission is not only for those who are in the fivefold ministry. Yung mandato po ng Diyos, specifically sa persona po ni Jesus, ng ating Panginoong Yesus, ay hindi lamang po sa mga belong sa fivefold ministry. Kung nabasa nyo na po yung Ephesians 4:11, nabanggit po doon yung fivefold ministry. 5 major ministry sa iglesia ng Diyos. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ito pong mandato na ito ng Panginoong Yesus patungkol sa paghahayo ay hindi lamang po sa mga nabanggit na yun. But for all kingdom citizens who are also kingdom workers. Kundi para din po ito sa lahat, mga kapatid. Ito po ay para sa lahat. Hindi lamang ito para sa mga prophet, tinawag sa office of prophet, apostles, apostleship, evangelist, pastors, and teachers. Ito po ay para sa lahat ng kingdom citizens. Tayo po ay kingdom citizens. Lahat ng nagsuko ng buhay niya sa Diyos, sa Panginoong Yesus, ay kingdom citizens po. At hindi lamang po tayo kingdom citizens. Tayo din po ay kingdom workers. Kaya kung maalala niyo po yung binigyan ng talent, ang tawag po sa kanila, servants. Right? Tama po mga kapatid, servants ang tawag sa kanila. Yung isang servant, binigyan ng 5. Yung isang servant, binigyan ng 2. Yung isang servant, binigyan ng 1. At bago ibigay yun, sa parable na yun, yung mga talentong yun, sinabi ni Jesus Christ na yung paghahari ng Diyos ay maihahalin tulad. The kingdom of God is like a master who gives his talents to his servants. So automatically, pag nagsuko ka ng buhay mo sa Panginoong Yesus, ikaw ay kingdom citizen at the same time, kingdom workers. Amen po. Lahat po tayo manggagawa. Hindi lamang po yung mga nakikita natin dito sa iglesia. Ang manggagawa, lahat po tayo. Kung talagang tunay nating sinuko ang ating buhay sa Panginoon, tayo po yung manggagawa ng Panginoon. Kaya ito pong Great Commission na ito, itong mandato ng Panginoong Yesus na ito, na humayo, hindi lamang po ito para sa mga iilan, kundi para sa lahat. Kasi kung 5 lang po ang hahayo, matagal po ang trabaho. Katulad ng isang sa farming, di ba? Kapag yung may-ari lang at yung buong pamilya niya lang yung mag-aani ng anihin, mapagod po. Kaya ang ginagawa ng iba, kumukuha sila ng tao. Para mabilis. Yung tatrabahuhin nila ng 1 taon, pwedeng trabahuhin nila ng 1 buwan lang. Mas mabilis po. Amen mga kapatid. Kaya ating pag-uusapan ngayon is entitled The Mission of the Kingdom. Ang mission po ng kaharian ng Diyos. At bilang kingdom citizens, bilang kingdom workers, dapat maging malinaw sa atin yung mission ng hari at ng kanyang kaharian. The mission of the kingdom. 5 bagay pong nais ko pong i-emphasize po sa bawat isa po sa atin in connection po sa ating theme, sa ating texts. Okay, number 1 is God the Son's authority and power. Umakyat ang Panginoon, pumunta ang Panginoon sa Galilee.
Hindi po sa Jerusalem. Hindi po sa Judea, kundi sa Galilee. Kasi doon si Jesus lumaki sa Galilea. Doon siya huling pumunta bago siya umakyat sa langit. And sabi po niya sa mga disciples niya, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Lahat ng otoridad ay binigay na sa akin. Sa langit at sa lupa. Ano po si Jesus? Ano kanyang titulo, mga kapatid? He is God the Son. Diyos anak na nagkatawang tao. Authority is rooted in position. No person can have authority without the position. Kaya yung iba nga, para magkaroon sila ng authority, pinipilit nilang maupo sa posisyon. So authority is rooted in the position. While power, it is the manifestation of authority. Authority is rooted in the position, while power is the manifestation of authority. Ulitin ko po. Yung authority, position. While yung power, manifestation siya ng authority. Na-execute mo ngayon yung power because you are in the position. You are in the authority. Kaya pag wala na sa posisyon, wala na kapangyarihan. Maliwanag na sinabi ng Panginoon, bilang Diyos anak, nasa akin na ang lahat ng authority at kapangyarihan sa langit at sa lupa. Dati ang kapangyarihan niya lang po saan, mga kapatid? Sa langit lang. Bakit po? Kasi ang merong dominion sa mundo, in Genesis chapter 1 verse 26, is man. Tao. Di ba nag-usap po ang Trinity? And God said, let us, plural form, tayo ay gumawa. Let us make man according to our image, after our likeness, and let them have dominion. Binibigyan natin sila ng authority. Kaya ang mayroong kapamahalaan, authority, and power sa mundo, hindi po ang Diyos, ang tao. Kaya lang, nung nagtagumpay ang diablo sa serpent, ano po, sa pamamagitan, of course, nasa likod, si Satan, nakuha po yung authority and power. Kaya nga nung time na si Jesus ay nagpa-fasting 40 days and 40 nights, sabi ng Bible, dinala siya doon sa pinakamataas na lugar. Tapos pinakita sa kanya lahat ng yaman ng mundo. Sabi sa kanya ni Satan, kung luluhod ka sa akin, sasamba ka sa akin, ibibigay ko lahat. Nang yun sa iyo. Bakit niya inaalok yun ni Satan? Kasi sa kanya yun eh. Sa kanya yun eh. Nakuha niya yung kay Adam and Eve. Now, nung si Jesus po, mga kapatid, ay namatay sa krus, selyado na po ang authority and power niya. Hindi lang sa langit, kundi po sa lupa. He is fully God and fully man. Hindi po siya half God and half man. Ang tinatawag ng Greek mythology na demigod. Hindi po siya ganun. Siya po ay fully God bilang Diyos anak at fully man kapagkat siya ay nagkatawang tao. Fully God, kaya meron siyang authority sa langit. Fully man, kasi nire-represent niya po tayo. He is the firstborn ng Panginoon. Therefore, Jesus is in full authority and power to be a perfectly sufficient mediator of God and man. Kaya si Jesus po, mga kapatid, malinaw po na sinasabi ng Bible. Since nasa kanya na yung full authority and full power, perfectly sufficient siya. Sapat na sapat ang Panginoon para maging mediator, tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Kasi, pansinin niyo po ha, mga kapatid, sa mundo, madalas ang mga nagme-mediate is walang relationship sa minimediate nilang party. Right? Katulad po sa legal, may trabaho na mediator na tinatawag o intermediator. Kung kumukuha pa sila ng license para maging intermediator, hindi na dumating sa court. Minimediate nila yung dalawang party.
Wala silang relationship doon na dito pa lang sa mababang sitwasyon, masettle na agad, hindi na dumating sa korte, hindi na dumating sa kasuhan. Para maging effective intermediator yung isang tao, kailangan wala siyang relationship doon sa dalawa. Kasi magiging bias po siya eh. Si Jesus kakaiba. Kakaibang intermediator siya. Kasi Diyos siya, nire-represent niya ang Diyos, tao din siya. Nire-represent niya ang tao. Kaya nauunawaan ni Jesus yung side ng Diyos, nauunawaan din niya yung side ng tao. Sabi nga ng Book of Hebrews, naunawaan yung ating kahinaan. Bakit? Minsan naging tao din ang Panginoon. Kaya grabe yung authority po na meron siya. It was sealed. His authority and power was sealed at the cross of Calvary. At pinagtibay po ito nung siya po ay nabuhay mula sa mga patay. Umakyat sa langit at ang inaantay na naman po natin ang kanyang muling pagbabalik. So para maunawaan po natin yung mission of kingdom, the mission of the kingdom, dapat maunawaan din natin yung authority na nag-uutos. Hindi po basta-basta ang nag-uutos. Siya ang tinatawag natin chief commander, the Lord Jesus Christ. Sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Kaya nga sabi ng Bible, worthy is the Lamb. Karapat-dapat siya. Walang makapagbubukas ng aklat sa langit, sa end times, para ma-fulfill ang mga dapat mangyari. Si Jesus lang. Kaya sabi ng Bible, nagsisigawan ng lahat ng creation sa kalangitan, worthy is the Lamb. Holy, 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 worthy is the Lamb. Pangalawang bagay po, God's mandate of soul winning. So, in-establish ng Panginoon yung kanyang otoridad at kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Pagkatapos nun, nagbigay na siya ng mandato ng soul winning. Ano po sabi ni Jesus? Go, therefore, and make disciples of all the nations. Kayo'y humayo at gawin yung disipulo ang lahat ng bansa. Go, therefore, means preaching, teaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Katulad po ng nasa ating vision. Yan. Teaching, preaching, and living out the full gospel. Iyon po ibig sabihin ng go therefore, soul winning. Tayo po yung nagpipreach, nagtiteach, at pinapamuhay natin yung gospel. Tayo yung walking Bible, walking epistle na binabasa ng tao. Bakit po make disciples, mga kapatid? Kasi soul winning, andun na yung make disciples. Disciples means convert. Na-convert na sila. Kung dati hindi sila na nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon, nagsuko na sila. Nanampalataya na sila. At of course, hindi po ito man's effort, yung make disciples, it is not man's success and effort alone. Ito po ay trabaho ng Banal na Espiritu. Ang ginagawa lang po natin, mag-teach, mag-preach, and mag-live out ng gospel. Kasi ang trabaho ng Holy Spirit, siya yung nagbabago. Yung salita ng Diyos nagbabago, ginagamit niya para baguhin yung tao. At tayo, ang ginagawa lang natin, nagtatanim. Kaya sa soul winning, andyan po yung tinatawag na principle of sowing. Amen? Nagtatanim po tayo, mga kapatid. We are to sow by preaching, teaching, and living out. At least to all who are in our sphere of influence. Kasi yung all nations, hindi po natin magagawa yan ng isa lang na tao. Kahit po, gugulin natin ang buong buhay natin, hindi natin magagawa. Kaya sila Billy Graham, Evangelist Billy Graham, Reinhard Bonnke, hindi po nila naabot yung buong mundo. Mahirap po abutin ng isa lang. Kaya ang practical na usapin po dito is at least those who are in your sphere of influence. Pamilya mo, unahin mo. Pamilya natin, unahin natin sa soul winning. Huwag na muna tayong lumabas pupunta tayo ng malayong lugar, pero sarili natin pamilya, hindi natin na-evangelize.
kaibigan, classmates, kung tayo nag-estudyante, sa trabaho, mga katrabaho natin, kung tayo may negosyo, mga kasama natin sa negosyo, mga kabarangay po natin, kapitbahay, o sino man nakadaupang palad natin na may chance tayo na mag-share, or kaya mag-preach, o kaya mag-testify, na pinapamuhay natin yung Word of God, nakikita sa atin, nakakaiba tayo. Nagtatanim na po tayo nun, mga kapatid. Matthew chapter 10, verse 16. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. Ang context po nito, mga kapatid, sinugo ng Panginoong Yesus ang 12 alagad niya. Kaya from being 12 disciples, or from being 12 disciples, they became 12 apostles. Sa text po na yan, kung babasahin natin. Now, sabi ni Jesus, behold. Anong ibig sabihin po, mga kapatid, ng behold? Behold means, tingnan nyo. See. Tingnan nyo, sinasend ko kayo as sheep in the midst of wolves. Di ba may text po na merong wolves in sheep clothing, yung mga false prophets and false teachers. They are like a sheep. They are wolves in sheep clothing. Sila yung mga asong gubat na nagbibihis, nag-aan yung mga tupa para hindi sila mahalata. Ito po, baliktad. We are sheep in the midst of wolves. Ano po ang context to, mga kapatid? The literary context of that. Tayo bilang believers, sheep, sinesad niya tayo sa mundo, sa mga unbelievers, para humayo. Therefore, be wise as serpents. Tatlong hayop po ang nabanggit. Sheep, serpents, and doves. Nasugo ko kayo bilang sheep, bilang mga tupa sa mundong ito, nakakipagsalamuha sa mga unbelievers. Kaya sa makatuwid, kayo ay maging wise katulad ng serpents. At mag-focus po tayo ngayon sa serpents. Ano po ang serpents' abilities? Nakapapansin yung abilidad ng mga ahas. Kailangan din pala maging wise tayo katulad ng ahas sa pakikipagsalamuha sa mundo. Ano pong isa sa mga abilities ng serpents or ng serpent? Ability to be unpredictable. Very unpredictable po ang ahas. Kasi pwede siyang mapunta sa lugar na hindi mo in-expect. Yung iba nagugulat sila, nasa ilalim na ng sala nila. Nasa loob ng sala. Nasa ilalim ng kanilang higaan. Nasa kisame. Very unpredictable ang ahas. Kaya niyang pumunta sa mga lugar na hindi mo in-expect. Nandun siya. At makugulat ka na lang, andun na pala yung ahas. Meron pong instance dito, nagkaroon din ng ahas. Hindi po tao, ha, mga kapatid. Ahas po talaga. Galing po doon sa loob, tapos kalat-kalat po dito. Very unpredictable. Ano pong gusto sabihin? Ito. Isang example po. Sa Book of Esther, dumating sa point na magkakaroon ng genocide. Aalisin po yung race ng mga Judaism, ng mga Hudyo, nung panahon ni Queen Esther. Sabi ni Mordecai na kanyang tsuhin kay Esther, Esther, hindi mo ba alam that maybe you are there for such a time as this? Pwedeng nandiyan ka for such a time as this. Bilang reyna na maisisave mo yung ating lahi. Kasi asawa siya ng hari. Ano pong application nito sa ating mga buhay? Hindi po ba natin alam na kaya marahil tayo estudyante sa school na yan, nagtatrabaho tayo sa opisina yan, sa kumpanyang yan, kung bakit kaibigan tayo ng mga kaibigan natin, kung bakit tayo may negosyo, for such a time as this, na tinawag tayo ni Lord doon. Amen po, mga kapatid. Kaya may purpose po yung mga kapatid, part din ng stewardship. Lahat yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi lang para sa ating sariling interes at kapakinabangan. At sa ating pamilya, hindi lang po yun.
Kundi nandun tayo para maging pagpapala tayo at ilaw for such a time as this. Mayroong abilidad ang serpent na maging unpredictable. Pangalawa po, sa ability ng serpent is ability to adapt. Magaling siya mag-adapt. Paano po? Ang hirap di ba manotice na may ahas? Marunong siya mag-camouflage. The Bible is not saying na maging kunyango tayo. Ang gusto lang po sabihin ng Bible, ng Panginoong Hesus, marunong tayong mag-adapt. Makisama, makibagay. Hindi natin agad-agad inaatake. Nakikisama. Ang ahas, pag nakita niya ang prey, hindi niya agad inaatake. Kakamouflage muna siya. Kukunin niya yung loob. Yun ang kanyang motibo. Yun ang ating dapat maging motibo. Kukunin natin yung loob nila hanggang sa ma-share natin yung gospel. Ma-teach natin yung gospel. Ma-live out natin yung gospel. Tingnan niyo po, mas kasi Pablo, sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 33, ako din mismo, try to please everyone in everything I do. I don't just do what is best for me. Hindi ko lang ginagawa yung mga bagay na makakabuti sa akin, sa tingin kong best para sa akin. I do what is best for others. Anong purpose niya? Bakit niya gustong i-please ang lahat ng tao? So that many will be saved. Kaya po yung teaching, naririnig natin yung preaching sa pulpito na huwag tayo maging pleaser ng ibang tao. We cannot please God when we are pleasers of men. Sa konteksto po yun na at stake ng ating pananampalataya. Amen. Pag usapin ng pananampalataya, huwag kang maging pleaser of men. Pero as much as possible, kung di naman usapin ng pananampalataya, maging pleaser of men ka. Kukunin mo yung loob nila. Makikibagay ka, makikisama ka, hindi kayong aloof. Na parang paiwas. Kasi yung snake, hindi siya paiwas. Nakikibagay siya sa environment para maka-adapt. Pero of course, sa mga panahon ho na kailangan natin tumayo at tumindig sa ating pananampalataya, gawin natin. Kasi yun yung dapat. Hindi tayo pleaser of men sa part po na yun. Kasi sabi ng Bible, we are the light of this world. So, sabi ng Book of Matthew, sa Sermon on the Mount. Tayo po'y ilaw ng mundo. Ngayon, kahit gaano tayo kaliwanag, kapag malayo ang loob ng tao, hindi natin maaabot. Amen? Ito po, maliwanag. Sabi natin tayo to. Pag malayo ang tao sa atin, nandun, kahit gaano tayo kaliwanag, hindi natin sila maaabot. Makuha niyo po mga kapatid? Kaya kailangan natin maging adaptive. Marunong tayong makibagay. Nakikisama tayo. Hindi yung naandyan lang tayo, kuklose natin sila kasi mag-share lang tayo ng gospel. Iiwasan tayo ng tao. Ayan na naman si Hallelujah, si Praise the Lord, si Amen. Wala nang ginawa kundi masyadong churchy. We should be as wise as serpent. Ang serpent, napaka-wise. Pangatlong abilidad po is ability to study its prey. Pinag-aaralan niya ang kanyang prey. Pansinin niyo po, ganun ang snake. Pinag-aaralan niya ang kanyang prey. Kasi predator ang snake eh. Yung kanyang mga target, pinabasa niya. Pinagmamasdan niya. Magaling inoobserbahan niya. Hindi yung sunggab ng sunggab. Tama ang mag-witness, tama ang mag-teach ng gospel, mag-preach ng gospel. Pero, make sure, pinag-aralan muna natin mabuti yung ating subject. Yung ating kisiran. Hindi lang yung isi-share natin yung pag-aaralan natin. Even yung timplahin natin, ano yung mood niya. Tama ba? Na-share na ito? Pinag-aaralan niya mabuti. Pang-apat po, ability to be patient. Napaka-pasensyoso ng snake. Tama po? Very patient na snake. Wala namang snake na sunggab agad. Napaka-aggressive. Wala pong ganun. Kaya, ano pong lesson dito? Bilang snake, meron siyang ability maging patient. Kaya, ang soul winning po mga kapatid is like sowing, nabanggit mo, it's like sowing pagtatanim.
So, in sowing, don't get easily discouraged when there is no immediate result. Huwag tayo agad ma-discourage. Kapag nagtatanim tayo, wala agad resulta. Ang tao kasi, pag hanap nila agad result eh. Pag wala nakitang result, stop na. Eh, hindi po ganun. Nagtatanim tayo, farming. Diba? Pag nagtanim ka, hindi naman agad aani ka. Nag-aantay po tayo. Pasensyoso, didilig. So, Lord nang bahala sa increase. Sabi po ng Corinthians. So, in sowing, don't get easily offended when people reject us. Pag nag-invite tayo, huwag po tayong ma-offend. Kasi pag na-offend po tayo, wala na, tapos magsasalita tayo ng hindi maganda. Tapos na usapan. Hindi na natin masasoul win. Expect rejection. May rejection po talaga. Ang ahas, pasensyoso. May rejection, di pumawala yan. Kahit sa pamilya natin, sa kaibigan natin, may rejection. Hindi yun nadadala tayo. Huwag tayong madala po, mga kapatid. Kailangan huwag tayong maging emotional sa part na yun. Kasi unbelievers sila eh. Hindi nila alam yung katotohanan. Kaya hindi tayo makakapag-expect sa kanila na mataas. Kaya tayo ang bababa sa kanilang level. In sowing, as well, don't be somebody's Holy Spirit. Don't take the role of the Holy Spirit in someone's life. Sa soul winning, wag po tayong maging Holy Spirit sa buhay ng tao. Ano pong ibig sabihin nito? Huwag tayo nangongonsensya na uma-attend sa mga hindi po Christian ha. Sige, pag hindi kayo sumama sa amin, napupunta kayo sa hell. Pag hindi ka umatid ng church, darating na si Jesus. Well, tama po yun. Kaya lang, baka imbis na ma-soul win mo siya, lalo pa lumayo yung kanyang loob. Naging bad testimony tayo kasi tinatakot natin sila. Out of pananakot na ang kanating way ng yung ating approach to win them. Eh, ang Lord nga hindi siya hindi siya, tawag po dito, hindi siya namimilit. Very gentleman ang Lord. Hinahayaan lang po niya. Ang Panginoon, nagsasabi siya, pero hindi siya paulit-ulit. Pero of course, there are times na kailangan po natin mag-remind. Ano po? Kaya huwag tayong maging Holy Spirit sa buhay ng iba. Hayaan po natin tayo magtanim lang at hayaan natin ang banal na Espiritu ang mag-convict sa kanila. Minsan kasi tayo na nagko-convict. Kasi hindi tayo agad-agad nakakakita ng result. Hindi natin trabaho po yung trabaho ng Holy Spirit. Eh pag ginawa natin trabaho ng banal na Espiritu, baka mawala na siya ng trabaho. Hindi niya natrabahuhin yun. Pero hindi naman ganun ang Lord. Ang point lang po dito, kailangan talaga nating ibigay sa Holy Spirit yung kanyang trabaho at gawin ang ating trabaho. Mag-sow, magtanim. And last ability po mga kapatid ng serpent is ability to know the right timing. Yan. Alam po niya kung tamang timing. Ano pong perfect example nito? Si Satan, ginamit niya ang serpent. The great fall of man happened in the book of Genesis. Dahil kinasangkapan ng kaaway ang serpent. Ang serpent magaling tumiming. Alam niya na walang knowledge si Eva sa first-hand revelation ng Diyos patungkol doon sa pinagbabawal na bunga. Kaya ang tinarget niya yung babae, wala yung lalaki. At alam niya ang kahinaan ng lalaki, yung asawa niya. Alam niya kung paano tumiming. Kaya bilang serpent po mga kapatid, sabi ni Jesus, be as wise as serpent, kailangan marunong tayong tumiming. Hindi lahat ng tama sabihin ay dapat sinasabi. Ulitin ko po, hindi lahat ng tamang sabihin dapat sinasabi agad-agad. May right timing. Tingnan niyo po, bigyan ko yung isang sample. Yung leper, nung bumaba si Jesus sa Sermon on the Mount, sa Book of Mark, sa Synoptic Gospel, pinagbili na Jesus yung leper. Pinagbili niya ng mabuti na wag magte-testify. Ano pong ginawa nung leper? Since overwhelmed siya ng kanyang emotion, nag-testify siya. Tama po ba o mali ang kanyang ginawa? Mali po.
Ano po ang resulta, sabi ng Bible? Hindi ko na po nailagay dito yung verse. Mas maganda sana na ipakita natin. Pero tingnan nyo na po sa book of Mark. Ano po ang resulta ng kanyang pag-disobey? Si Jesus hindi hayagang nakapaghayo sa syudad, sa area na yon. Si Jesus nasa mga liblib lang na lugar. Ang gusto ni Jesus, pag umalis na ako sa lugar na ito, saka ka mag-testify. Hindi mapigilan sa sarili niya, yung loob niya, overwhelmed siya sa ginawa ng Lord, tinestify niya. Ngayon si Jesus, hindi hayagan makapaghayag ng salita ng Diyos. Kasi kilala siya dudumugin siya. May right timing po kahit ang pagtitestify. Kasi pwedeng preempt yung gagawin ng Diyos. May gagawin siya, kaya lang mahahadlangan kasi hindi tayo aware sa right timing. Kaya yung pagtitestify minsan natin buhay, timing po natin. Yan. You should have wisdom and sensitivity kung kailan yung right time. Mag-teach, mag-share ng gospel. Ang pinakamagagawa natin, na kontrolado natin, kahit sa lahat ng oras pwede natin gawin, is yung living out. Makita ng tao yung pamumuhay mo kakaiba. Doon pa lang, malaking porsyento na po yun. Kaya, yun po mga kapatid. The second one is God's mandate of soul winning. Kailangan natin maging as wise as serpent. Ito po'y practical na usapin. Ma-apply po natin to sa ating pang-araw-araw na buhay. May right timing po ang bawat tamang salita. Ano po, hindi agad-agad yung binibitawan. Kasi pwedeng iwasan tayo ng tao, katulad ng ahas. Pag nalaman ng prey na andyan yung ahas, aalis siya. Pag nalaman ng ibang tao na ang intention lang natin sa kanila, idalahin sila sa church, iiwasan tayo. Lalayo na sila sa atin. At once na mali yung move natin, automatic, tatatak yun sa isip nyon. Right timing. May right timing po mga kapatid. We should ask for wisdom and sensitivity sa Panginoon. Pangatlong bagay is God's mandate of water baptism. Ang mandato ng Diyos patungkol sa water baptism. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Di ba po sa soul winning, go therefore and make disciples. Paghahayo niya, dumating sa point, yung kanyang sineran, prinit siya ng gospel, nag-testify siya ng kanyang buhay, na-convert, naging disciple. So, Christian na, born again na. So, mag-undergo na siya ng water baptism. At ito pong water baptism ay mandato po ng Panginoon. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The water baptism is the explicit biblical instruction where we should only use the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito po yung very clear na biblical instruction kung saan lang dapat natin gagamitin yung name ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa water baptism lang po. Mismo sa bibig pa ni Jesus. Not in sealing a prayer. Katulad po ng ibang paniniwala. Ginagamit nila ang name of the Father, the Son, and the Holy Spirit sa pagsiselyo ng panalangin. Di ba po yung iba, this is our prayer in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Hindi po doon, in-specify. Mismo malinaw na instruction ng Panginoong Jesus, gagamitin ang pangalan ng Trinity, ng Godhead, sa baptism lang. Water baptism. How about the benediction? Ang benediction po ay declaration of blessing. Pero, sineseryohan pa rin natin in Jesus' name. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya, very clear po, explicitly, biblical instruction po ng Panginoon, or explicit biblical instruction ng Lord, ang Panginoong Jesus, mismo nagaling sa kanyang bibig, na yung Trinity, yung name ng Trinity, will be used in water baptism. Bakit po mandato ng Panginoong Jesus ang water baptism? Tingnan niyo po, yung ginamit natin last Sunday na text. Mark 16 verse 16. He who believes and is baptized will be saved. Sino man ang nananampalataya, nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, at magpabautismo ay maliligtas. But,
He who does not believe will be condemned. Mapapahamak. Okay, dahan-dahan po natin basahin. He who believes, sino man nagsuko na kanyang buhay sa Panginoong Yesus, automatic dadaan sa water baptism. Hindi po requirement ang water baptism to. Pag nanampalataya, mag-undergo ng water baptism. Kaya nga nabanggit dito sa pangalawang phrase, but he who does not believe, hindi na nabanggit yung water baptize. Kasi nga, paano naman siya magpapabaptize kung di naman siya nanampalataya? Do you follow po, mga kapatid? So, pag nanampalataya tayo, disipulo na tayo ng Panginoon, automatic mag-undergo tayo ng water baptism. May tanong po ako sa inyo. Ano po yung physical evidence sa Old Testament para yung isang tao ay maka-enter sa Israel's community? O maging part ng covenant ng Diyos kay Abraham. Ano po yung physical evidence? Circumcision. Tama po? At ang sinicircumcise, lalaki lang. Hindi naman babae. Kasi sa lalaki, dumadalo yung covenant. Pag circumcise yung lalaki, automatic damay ang kanyang pamilya. Blessed na ang kanyang pamilya. Pag curse yung lalaki, dinadamay sa curse di ba po yung pamilya niya. Katulad ni Achan, patay niya ang kanyang buong sambahayan na damay dahil sa kanyang kasalanan. Ang physical evidence sa Old Testament para makapasok ng isang tao sa covenant ng Diyos kay Abraham sa Israel ay circumcision. Okay po. Pagdating sa New Testament, wala nang physical evidence. Kasi spiritual na po yun ang usapin. Pero ang tinatawag do sa New Testament is physical experience. Ano po ang physical experience sa New Testament para maka-enter ang isang Kristiyano, isang tao sa Christian community? Physical experience po I'm talking about physical experience. The physical experience is water baptism. Not physical evidence, hindi na tayo after sa physical na ebidensya. Experience pong hinahanap sa New Testament. Kasi yung physical experience na to sa New Testament, pag nag-undergo isang tao sa water baptism, it has spiritual value. Sa mata ng Diyos, sumusunod sa Great Commission ang mga alagad. Jesus never commanded something na hindi niya mismo ginawa. Kasi ang Lord po chose leadership by example. Hindi siya kaparehas ng mga leaders, ng mga ibang leaders na nagbibigay ng instruction, ito gawin nyo, ito ang SOP, series of procedures, step 1 hanggang step 10, na hindi siya mismo dumaan doon. Kasi si Jesus ay leader by example. Nung kinaman niya to, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Siya mismo nag-undergo ng water baptism. Matthew chapter 3. Naalala niyo po yun? Nung nakita siya ng kanyang pinsan na sa John the Baptist, tapos para gusto ni Jesus magpabaptize sa kanya. Sabi ni John the Baptist, ni kalagan yung kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat, magbautis mo pa kaya? Kaya sabi ni John the Baptist kay Jesus, Panginoon, ako dapat yung bautismuhan mo. Sabi sa kanya ni Jesus, kailangan natin itong gawin sapagkat ito ang kalooban ng Ama. Nagpakita mismo siya ng example. At andun sa water baptism yung presence ng Trinity. Nung nilubog yung God the Son, yung langit bumaba yung Holy Spirit in the form of a dove. Then may nagsalita, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Andun yung Father, yung Son, and Holy Spirit. Kaya pinagtitibay, nagtetestify ang Diyos na napakahalaga ng water baptism. I'm not talking about po na connected to sa salvation. I'm saying na pag nananampalataya tayo sa Panginoong Yesus, automatic kailangan natin magbabaptize. Kasi part yun ng spiritual journey natin. Mga kapatid, yun po ang New Testament way, no? Bibigyan ko po kayo yung tatlong verses po dito. Pero kung iisa-isahin po natin ang New Testament, napakarami pong example. Tatlo lamang po itong bibigay ko. Acts chapter 2, verse 38 to 41. At the Pentecost, 3,000 ang nasave nung baba ang Holy Spirit. Sa pamamagitan ng life ni Peter. Nag-preach si Peter ng gospel. Tapos,
Na-convict po ang mga tao. Tapos sabi ng mga tao kay Peter, ano ang dapat namin gawin? Ang sabi po ni Pedro, repent and be baptized. Magsisi kayo, talikdan niyo yung kasalanan at magpabautismo kayo. At after po nun, 3,000 ang naligtas. Acts chapter 9 verse 18. When the Lord Jesus Christ, when Paul met the Lord Jesus Christ on the road to Damascus, 3 days hindi nakakita si Pablo, hindi kumain, hindi uminom. Ano pong ginawa ni Ananias sa kanya? Binautismuhan siya. Tapos yung kaliskis na nagtumatabing sa mata niya, umalis. Acts chapter 8, 36 to 38. Yung Ethiopian eunuch. Alam niyo po yung Ethiopian eunuch? Yung eunuch na nagbabasa ng book of Isaiah, hindi niya maintindihan. Pinadala ng angel of the Lord si Philip doon para kausapin yung Sharon. Tatanong yung eunuch ko, sino ba yung tinutukoy nitong writer ng book of Isaiah? Siya ba? Sarili niya ba? O ibang tao? Saka pinaliwanag ni Philip. Tapos, habang umaandar yung karawahe, nakadaan sila sa isang lugar na may tubig. Na-discuss na ni Philip yung about sa water baptism. Nagtanong yung eunuch ko, pwede na ba ako magpabautismo? Sabi ni Philip, maaari kung ikaw ay buong pusong sumasampalataya. Kaya, binautismahan yung eunuch ko, pag-ahon nila, biglang rapture si Philip. Kaya water baptism, it is more than a church membership, mga kapatid. It is more than a church membership. Hindi po to church membership, it is not a ritual or ceremonial or ceremony. It is very important and it is sacred. Napakahalaga po ng water baptism at sagrado po ito. It is personal. You become one in Christ's death and resurrection. In Romans chapter 6 verse 4, pang-anim po natin na declaration of faith ng JIL. Baptism. Water baptism. Baptism and the Lord's Supper. Baptism. Water baptism po yan. Tingnan niyo po yung jil.org.ph sa page po or website ng JIL. Nandiyan din po yan. Malinaw po na diniscuss. Ang text po natin is Romans chapter 6 verse 4. Banggit po ni Pablo dito, sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paanong binuhay na muli si Kristo, sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Yan po ang pinaliliwanag ng baptism, mga kapatid. Alam niyo po kasi yung context nito sa Romans chapter 6. Ang book of Romans po, ay patungkol po ito sa dalawang race po ng mga mananampalataya. Magkahalo po ang Gentile believers and Jewish believers that time sa Roma. Ngayon, sa Romans chapter 6, nangangamba si Pablo na baka mag-backslide ang mga Kristiyano, mga Gentile believers. Kaya nga nabanggit sa verse 1 hanggang verse 3, dahil ba nasa atin ang biyaya ng Diyos ay maaari na tayong gumawa ng kasalanan? Tapos sa verse 4, binanggit ni Pablo, hindi. Kasi nung binaptize tayo, nakiisa na tayo sa kamatayan ni Kristo. Kasi yun po ang purpose ng baptism eh. Pag nilubog tayo, yung dati natin buhay, iiwan na natin doon. Patay na tayo doon. Pag-ahon natin, bagong tayo na. Yun ang malinaw na paliwanag ng water baptism. Kaya sabi niya, tayo yung namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. At upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Patay na tayo paglubog, pag-ahon natin, bagong tayo na. Kaya born again ang tawag sa atin. Yun pa ang purpose ng water baptism. Physical experience. And there are three, mga kapatid, meron pong tatlong extreme po ng water baptism. Paano kapag nagpabaptize? May tatlo pong extremes po nito, no? Una is yung no knowledge. May mga nagpapabaptize, wala silang knowledge po o kaalaman kung bakit sila binabaptize. Because marahil nakamulatan nila sa kanilang pamilya, Kristiyano ng kanilang pamilya, at nagkaroon ng water baptism, nagpabaptize yung isang persona. O kaya, kaibigan niya, nadala siya ng kanyang kaibigan, hindi niya alam kung ano naman yung purpose nun.
Because ginagawa ng group of friends sila, siya na lang hindi, kasama siya. O kaya, sa relationship, ano po, o kaya, naimbitahan lang, nag-undergo ng water baptism. That's the first extreme. Wala siyang idea kung bakit niya yung ginagawa. Pangalawang extreme is church membership. Ginagawa niya yun kasi para maging member siya ng church. Wherein, that's wrong. Pangatlo, salvation. It has nothing to do with salvation. Walang nalaman po ito sa salvation. At bakit ko po ito in-emphasize po sa inyo mga kapatid? Isa po sa reason is, according po sa history, if we will be more biblical po mga kapatid. According po sa history, may mga nagsasabi, kung obserbahan po natin, ito personal observation ko, nakakalungkot, pero may purpose naman po. Somehow, napalitan na ng sinner's prayer ang water baptism. Sinner's prayer is good. Wala pang masama doon kasi ang Diyos hindi natin pwedeng ikahon. Hindi natin pwedeng ikahon ang Lord. Pwede siyang gumamit ng iba't ibang kapamaraanan para magsuko ng buhay ang isang tao. Pero, somehow nakakalungkot. Kasi po, kahit sa mga crusade, wala ng water baptism. Sinner's prayer na lang. At according po sa history, kung babasahin natin, sa Bible walang sinner's prayer. Mabasahin po natin sa history ng church, wala po ang sinner's prayer. Nag-start lang po ito ng 20th century. According kay Paul Harrison Chitwood, sa kanyang doctorate dissertation, parang doctorate thesis po niya yun, nag-start daw ang sinner's prayer sa panahon ni Evangelist Billy Graham. Kasi yun yung way ni Billy Graham sa nag-altar call siya. Tapos, sa pamagitan ng CCC, Campus Crusade for Christ. Pero the rest po, from 19th century and below, wala po tayong makikitang sinner's prayer. Ano po ang ginagawa ng mga tao that time? Preaching ng gospel. Pag na-convict sila, magsusuko sila ng buhay sa Panginoon. Pero I'm not saying po na masama ang sinner's prayer or prayer of acceptance. Pero according din po sa isang Bible teacher sa pangalang David Powson, according sa kanyang research, si Evangelist Billy Graham, hindi po natin kinakarakter assassinate ang ating kapatid na yumao na. Kaya lang, according lang po sa statistics, out of 16 persons daw po na pumunta sa harapan sa altar call, tumanggap sa Panginoon, isa na lang ang nagpapatuloy doon. Kaya kung gusto po nating matest, isa sa testing, isa sa way para matest po natin, yung talagang seryosong nagsuko ng buhay sa Panginoon is dumating sa point, water baptize na yan. Ako din po personally, I will testify to you. 2 years po ako umaattend sa church. 15 years old ako up to 17 years old. Sowing lang po ang meron sa akin. Nakikinig lang ako. Pero wala pa akong born again experience. Maraming beses ako nag-follow sa sinner's prayer. Pero nang nag-decide ako na magpa-water baptize, nag-announce dito ang isang pastor sa buhay po ni Pastor Marvy na magkakaroon ng water baptism sa Kayuk-Kayuka nun. Doon ako nag-decide. Sabi ko, ito na yung time, right moment para isuko ko yung buhay ko sa Panginoon. Kaya sabi ko noon, pag nagpa-water baptize ako, dire-diretso na. Hindi na wala nang balikan. Ayoko kasi nung personally, magiling ko sa Lord, tapos biglang aalis. Walang kaseryosohan. Kaya yun po yung dealing ko sa Lord doon. Paglubog ko, naiwan ko na yung dati kong pagkatao. Pag-ahong ko, bagong ako na po. Ay, magte-testify po sa inyo ang aking magulang at ang aking mga nakakilala sa akin nung bata pa ako. Mga kapatid ng mother ko po. Kung ano ako dati at ano ako ngayon. For God's glory po yan. Ay makita po natin dito, mandato ng Diyos ang water baptism. Marahil mga kapatid, may mga umaattend po dito na hindi pa kayo nag-water baptize. Kung nasa ganun po tayong sitwasyon, pag nilayan po natin mabuti. Kasi isa po ito sa, I believe, pag dumaraan sa water baptism ang isang tao, nami-minimize yung chance na
yung isang taong sumusunod sa Panginoon ay hindi seryoso. Pero hindi natin sinasabi na lahat na nagpabaptize ay seryoso na. Nami-minimize lang yung chance na lahat ng susunod ay seryoso na. Na sumusunod ay seryoso na. I mean, kasi nga, deciding factor yun eh. Maraming tumanggap sa prayer of acceptance, right? Mga kapatid, nag-share tayo. Pero pag pinag-usapan ng water baptism, no. Kaya, ano ang purpose ng pag-share natin ng gospel? Sowing. Nagtatanim lang po tayo. At ang Diyos, bibigay ng pag-ani. Kaya kung gusto nyo po mag-water baptize, kinukonvict na kayo ng Lord, balis na po tayo sa ating gatekeepers. Every last Saturday po ng buwan, nagkakaroon po tayo ng water baptism. Pangatlong bagay po is, pang-apat, is God's mandate of discipleship. Verse 20a, teaching them to observe all things that I have commanded you. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Sino po yung them na tinutukoy? Di ba po yung una, go, therefore, and make disciples. Nung nag-share ka ng gospel, may mga na-soul win. May mga na-convert, seryosong nagsuko ng buhay sa Panginoon. Nag-undergo sila ng God's mandate of water baptism. After nun, kailangan na nilang i-disciple. Kasi ibig sabihin ng disciple, yung Greek word ng disciple means learner or student. Estudyante na po tayo. At sino po ang ating teacher? Si Jesus, ang Holy Spirit, si God. At bilang estudyante, kailangan tayong turuan. Hindi naman pa naging Christian tayo, alam na po natin ang lahat at perfect na tayo. Kailangan tayong mag-undergo ng discipleship. Yung mga bagay na mali sa atin, willing tayo magpabago, magpa-correct. May mga tao din ang Diyos din may mga taong kinakasangkapan para turuan tayo, gabayan. Kaya mahalaga po ang discipleship. Kaya yung team po natin na Great Harvest, mga kapatid, of souls, actually, it is very a privilege for us to do this. Pribilehiyo po na maging part ng mandato ng Diyos na ito. Kaya lang, at the same time, a big challenge for us and for the church. Bakit po big challenge siya? Yung Great Harvest po, parang farming siya. Harvest mo yung tinanim mo. Mga inani. Mga ani po, no? Kapag wala tayong lagayan ng mga anihan, mga inani, pwedeng masayang yung ani. Nakuha niya po, mga kapatid. Maraming ani. 8 hectares ng rice. Saan mo ilalagay? Kaya, privilege siya, pero at the same time, challenge. Na dapat nating gampanan talaga ng iglesia. Mampalakas ang discipleship program ng mga church. Kaya bakit ko nga po sa inyo, ang 16 ang tumanggap sa altar call ni Billy Graham. At sa bawat 16, na taon tumanggap, isa na lang nagpapatuloy. 6% lang. Ay mahalaga yung discipleship program ng mga church. Kasi sayang yung ma-soul win mo sila, tapos hindi sila makapagpatuloy. Kaya somehow po, privilege siya, at the same time, challenge po siya sa atin. So disciple means student. At ang teacher natin si Jesus. So a disciple should have a mentor. Pag disciple tayo, meron tayong mentor. Hindi pwedeng wala tayong mentor na nagtuturo sa atin. Kasi pag wala tayong mentor, either wala na talaga sa atin nagme-mentor, o kaya we are taking the credit of our own maturity. Own credit. Kasi kaya ko naman maging independent Christian. Kahit din ako magpa-disciple. Kaya yung mga lumalago po, mga kapatid, sa pananampalataya, yun po yung may mga mentor. Mahalaga po magkaroon tayong mga mentor. Mga great man of God po na ating nakikita po sa mga churches, mga nagpipreach. Most of them po may mga mentors po yan. Mentors of mentors pa. A testimony po, I want to share with you. Bilang lingkod ng Lord, dumarating po sa point na siyempre, nakakaramdam tayo ng pagod. Mahirap po talaga maglingkod sa Lord, hindi madali. Privilege siya.
Pero deserve naman natin mahirapan kasi worthy is the Lamb. Kaya dapat lang mapagod tayo. Or tayo po ay mahirapan din. So worthy is the Lamb. Nakakaramdam po tayo ng ganun. Pero ako po personal, salamat ako sa Lord. Kasi kahit dumating po sa point na may mga ganun pong instances, kapasalamat ako sa Lord for the glory of God po, na yung mga dating dinisciple ko po, para sa glory po ng Panginoon, dalawa po doon pastors na po. Pinagpapasalamat ko sa Lord. Kaya, nung nalaman ko po yun, tapos nagpasalamat din sa akin, yung lahat po ng parang effort na ginawa ko, na sinacrifice ko noon, nagkaroon doon ng bunga. Kahit nakakapagod sa part ng mga naglilingkod sa Panginoon, katabaan na po ng puso. Sabi ko, nakaka-encourage. Nagpasalamat ako kasi nakaka-encourage yung kanyang sinabi na testimony po. And sa mga naglilingkod po sa Lord, dalawang dahilan po ang pwedeng maging makonsider po natin na way or para magkaroon po tayo ng parang somehow payback po sa mga sacrifices natin. Ano po yun? Na makita nyo po yung dinidisciple nyo is maging faithful and fruitful. Kahit wala pong bayad. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, wala namang bayad eh. May ilan po na, siyempre, mga nakaka-receive po ng ganun sa mga churches. Pero majority po sa atin, yun na lang po ang ating parang konsuelo ng Lord din sa atin. Makita mo yung pinagpaguran mo, nagiging faithful sila, nagiging fruitful. Kahit wala ka nakakuha in return. Kaya, ano pong point dito mga kapatid? Mag-disciple po tayo. Our goal is to make disciples who will make disciples. Ang goal po natin, ulitin ko, our goal is to make disciples who will make disciples. Cycle po yun. Kasi kung nag-stop na ang discipleship sa panahon ng mga apostol, nasaan po tayo ngayon? Kaya ang discipleship nag-i-start din dyan sa bahay. Mga magulang dinidisciple ang kanilang mga anak. Amen po. Tapos, secondary na lang yung mga life group sa labas. Kung ikaw ang unang Kristiyano sa pamilya mo, mag-start ka, mag-initiate ka. Unahin mo yung family mo. Mahirap yung hahayo na sa labas, pero yung sarili mong pamilya na pag-iiwanan. God's mandate of discipleship. We are students of God, and He is our teacher. At mayroong mga co-teacher ang Panginoon. Yun po yung mga in-raise niya sa churches na magdi-disciple. Okay, number 5, and the last is, God is with us. Ang Diyos po ay nasa atin. And lo, in Greek, ibig sabihin, behold, or see, tingnan nyo, I am with you always, even to the end of the age. Tingnan mo at makikita mo. If you will commit in fulfilling the Great Commission, I am with you always. At alam niyo po, mga kapatid, sa Book of Matthew, malinaw na ipinakita ng Panginoon that God is with us. Lahat ng readers ng Book of Matthew, nais ng Diyos makita at ipakita sa kanila that God is with us. Nung dumating po ang prophecy, ang message, na si Mary ay nagdadalang tao, ano po ang sabi sa kanya ng angel? Papangalanan siyang Emmanuel. Na ang kahulugan ay, God is with us. Chapter 1 yun ng Book of Matthew. And last chapter ng Book of Matthew, chapter 28, and last verse sinabi, I am with you always. Pinapatunayan ng Diyos, mga kapatid, that He is with us in fulfilling the Great Commission. He is the I am, the ego eimi in Greek, and eie sa Hebrew. Diba nabanggit ni Jesus, I am, before pa si Abraham, I am with you always. I am with you. Kaya lahat ng gumagawa ng mabuti sa Diyos,
Sino mang gumagawa ng mabuti sa Kanya, ay gagawa niya ng mabuti. Pag pinulfill natin yung Great Commission, nag-participate po tayo sa Great Commission, ginagawa natin ng mabuti ang Diyos. At sino mang gumagawa sa Kanya ng mabuti, gagawa niya ng mabuti. Kasi ganun po ang Panginoon eh. Patas po siya. At di po natin ma-outgive ang ating Diyos. Lahat na nagpaparangal sa Kanya, paparangalan niya. He is with us, and He will take care of us. For our recap, the mission of the kingdom, number 1, God the Son's authority and power, God's mandate of soul winning, God's mandate of water baptism, God's mandate of discipleship. And last is, God is with us. Ang Diyos po ay nasa atin. Kasama po natin. Baback upan niya po tayo. Hindi niya po tayo iwan na mag-isa. Yun po ang kagandahan. Back up po natin ang Panginoon. And for our conclusion, as kingdom citizens who are also kingdom workers, we should participate and engage in the mission of the kingdom. For if we will not do this, nobody will. Bilang citizen ho ng kaharian ng Diyos, at the same time, kingdom workers, mga servant po ng Panginoon, kailangan natin mag-participate, mag-engage sa paghayo, sa pag-preach, pag-teach, and pag-live out ng gospel ng Panginoon. Sapagkat pag hindi po natin ito ginawa, wala na pong ibang gagawa. Wala na pong ibang gagawa, mga kapatid. Sino pong ibang aasahan ng Panginoon? Wala na pong iba, kundi mga believers. Wala po siyang aasahan sa unbelievers. Hindi sila pwedeng mag-share para ng gospel sa mundo. Sa pamilya, sa kaibigan, sa mga mahal natin sa buhay, sa classmates, sa katrabaho, sa kanegosyo, sa kapitbahay. Wala pong ibang gagamitin kundi po tayo. Amen po, mga kapatid. Amen po, para wala po akong kausap. Amen. Kala ko po wala akong kausap talaga. So, kailangan po natin tayuan po ito, mga kapatid. Para pag dumating po ang Lord, may maipipresent naman tayo sa Kanya. Hindi lang tayo yung tanggap ng tanggap. Kasi hindi po nakaka-bless yung isang relationship na tanggap lang ng tanggap. Receiver ka lang, wala kang binibigay. Isa po sa pag-give back natin sa Diyos, itong mag-fulfill natin yung Great Commission, nakatanggap tayo ng kaligtasan, maibahagi man din natin yung nagbibigay ng kaligtasan sa ibang tao. Kasi kailangan din nila. May kaluluwa din sila. At napakaraming taong namamatay bawat segundo. Ang tanong po, saan napupunta yung marami po doon? Ay, malaki po ang ating obligasyon. Tayo ang nakakaalam ng lunas sa sakit, huwag po natin ipagdamot doon sa mga may sakit. At ang sakit po, at ang lunas po sa sakit ng kasalanan, ang Panginoong Hesus, ang mabuting balita. Ano ay dumating ang Panginoon na tayo, masumpungan po tayo na nagpapagamit po, nag-i-engage. Masumpungan tayo ng mabuting katiwala ng Panginoon. Amen po, at palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Hindi na po tayo magpapakanta. Let's pray. Let's pray to God. Hallelujah. Let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, we honor you. We give you praise. We give you glory in this place. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Sa mga salita niyo po na aming napakinggan, napag-aralan. Panginoon, tunay nga po na hamon po sa bawat isa po sa amin. Ang i-fulfill, Panginoon, ang nais po ipagawa sa amin ng mga bandato. Ngunit, nakakasiguro po kami na kapag ginawa po namin ito, kasama po namin kayo. Hindi niyo po kami iiwan. O Diyos, sino man pong gumagawa sa inyo ng mabuti, o Diyos, ay gagawa niyo rin po ng mabuti. Sapagkat kayo ay Diyos na tapat at Diyos na magpaparangal po, Panginoon, sa sino man nagpaparangal sa inyo. Salamat po. Pagpalain niyo po bawat isa. Pagpalain niyo po yung mga salita namin napakinggan. And I pray, Lord God, na makatulong po ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mananampalataya ninyo, O Diyos, na pinagkatiwalaan po ang bawat isa po sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa mga kakilala namin, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kaibigan, Panginoon, sa mga kaklase po namin, mga kapitbahay namin, sa mga tao, Panginoon, na under po ng aming influence, may connection po kami sa kanila. Help us, Lord God, to be sensitive and
to have wisdom kung kailan po yung right time na mag-share po kami ng salita ninyo. Ngunit maipapamuhay naman po namin to, O Diyos, sa pang-araw-araw na naming buhay ang inyong mga salita at ang mabuting balita po ninyo. At magkakaroon po ito, Panginoon, ng epekto po sa kanila sapagkat makapansin po nila na nakakaiba po kami, O Diyos. At sa pamamagitan na nito, O Diyos, isang uri na po ito, Panginoon, ng pagtatanim. Kayo, may ilang nagtatanim, may ilang nagdidilig, Panginoon. Ngunit kayo, O Diyos, ang nagbibigay ng increase at pagpapalago. Salamat po sa inyo po namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang spiritual journey ng bawat isa. At tulungan niyo po kami. May you give us as well the grace that comes from you, Lord God, upang magawa po, makabangan po ang Great Commission na inyong mandato sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming po salamat. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen.